Ang maganda na si Isabel ay nasa isang 42 anyos na babae. Isang araw, habang papunta siya sa opisina, may isang askal na biglang lumapit sa kanya at tila kakagatan siya. Ngunit isang binatang nagngangalang Calvin ang tumawag sa aso, pinakain ito ng biskwit, at sa ganitong paraan ay nailigtas si Isabel sa posibleng kagat ng aso. Pagdating niya sa opisina, napansin niyang may bagong empleyado, si Calvin nga iyon. Nang siya'y nagkaroon ng free time, nilapitan niya si Calvin at nagpasalamat. Sinabi rin niyang kung kailangan nito ng tulong sa trabaho, huwag siyang mag-atubiling lumapit. Kinagabihan, nasa bahay na siya at sinubukang ang palakpakan ng kanyang asawang si Braden bago matulog, ngunit wala siyang naramdamang gana. Hindi siya masaya sa kanilang relasyon dahil mabilis mapagod si Braden, dahilan ng kanyang pagkairita. Madalas, nauuwi ito sa panunood niya ng pampalakpakan na video tuwing gabi. Kinabukasan, may party sa opisina nila at isinama niya si Braden. Ngunit nainip siya sa mabagal na pagsayaw ng asawa. Doon niya nakita si Calvin na masiglang nagsasayaw. Maya-maya, habang nag-iisa si Isabel sa isang sulok, nilapitan siya ni Calvin at sinabing gusto niyang mapabilang sa team niya. Tumanggi si Isabel, ramdam niyang nahuhulog siya kay Calvin, at baka humantong ito sa mas malalim na relasyon kung mapapalapit pa sila. Kinabukasan sa opisina, nakita niyang may paglilinis sa paligid. Napansin niya ang kurbata ni Calvin na naiwan at hindi niya napigil ang amuyin ito. Maya-maya'y lumapit si Calvin at tinanong siya kung bakit tila siya lang ang paborito ng boss. Sagot ni Isabel, dahil iyon sa kanyang dedikasyon at pagmamahal sa trabaho. Habang paalis na si Isabel, bigla siyang nilapitan ni Calvin. Naging malapit sila sa isa't isa at nauwi ito sa halikan. Ngunit agad siyang natauhan at sinabing mali ito, kaya umalis siya. Kinagabihan, pumunta siya sa opisina ni Braden para sa isang party pero nainip siya. Bumalik siya sa opisina nila at doon niya nakita ang isang sulat mula kay Calvin tungkol sa isang hotel room. Napunta siya roon at pinagalitan si Calvin, sinabing wala siyang balak gawin ang gusto nito. Ngunit alam ni Calvin, kung naroon si Isabel, gusto rin niya ang nangyayari. Unti-unti silang lumapit sa isa't isa at nagpalakpakan. Masayang-masaya si Isabel sa piling ni Calvin. Doon nagsimula ang kanilang palihim na relasyon. Sa tuwing sila lang ang nasa opisina, nagiging mapusok ang kanilang mga sandali. Pati si Braden ay naging kaibigan na rin ni Calvin at madalas na itong dumadalaw sa bahay nila. Ngunit takot si Isabel na baka malaman ng kanyang asawa ang lahat, kaya sinabi niya kay Calvin na lumayo sa kanyang pamilya. Kinabukasan, hindi siya pinansin ni Calvin. Nang tanungin niya ito, nagalit si Calvin at umalis. Kinagabihan, pumunta si Isabel sa bahay ni Calvin, ayos na ayos ang ayos. Niyakap niya ito, muli silang nagpalakpakan ng mas matagal. Sa sumunod na araw, may munting salo-salo sa bahay ni Isabel. Isinama ng empleyadong si Avery si Calvin. Nang makita ni Isabel si Calvin na kasama ni Avery, nagselos siya. Hinailan niya ito sa isang tabi at sinabing siya lamang ang para kay Calvin at hindi niya ito kayang ipamahagi. Napansin ni Avery ang tensyon sa pagitan nila at napagtantong may relasyon sila. Dito nagsimulang i-blackmail ni Avery si Isabel. Tutulungan niya lang ito sa promosyon kung tutulungan din siya ni Isabel, kundi ay isisiwalat niya ang sikreto. Natakot si Isabel kaya kinagabihan, inamin niya kay Braden ang lahat. Labis ang sakit at lungkot ng kanyang asawa. Lumayo muna si Isabel at tumuloy sa kanilang farmhouse. Sumunod si Calvin ngunit pinaalis siya ni Isabel at sinabing makipaghiwalay na. Dumating rin si Braden at nang makita si Calvin, nagalit ito at nagkaroon ng sagupaan. Ngunit naisip ni Calvin na siya ang may pagkakamali, na sinisira niya ang pamilya ni Isabel. Kaya umalis siya. Sa huli, naging maayos muli ang relasyon ni Isabel at Braden. Nagbalik ang pagmamahalan sa pagitan nila at muling nagsama ng may pag-ibig.